Morning again. Adto karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Let me read again sa patukuranan sa atong mensahe. By the way, our topic today is this is part 4, the righteous judgment of God. O atong subtitle ni The Fairness of God's Justice. Ang pagka-fair sa justisya sa Ginoo. So let me just read up to verse 12, 2 verses only for this morning. Romans 2:11 to 12. Akong basahon sa New King James Version. For there is no partiality with God. For as many as have sinned without law will also perish without law. And as many as have sinned in the law will be judged by the law. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we praise You. We thank You for this opportunity. Matudluan kami sa imong pulong, magtuon kami sa imong pulong. Lord, we acknowledge nga limited lamang among kaalam ug pagsabot, and so we ask for Your wisdom and understanding aron amo kining masabtan. Sana iyano lamang nga pagi ug igo pud unta kining kaming makatudlo niini ngadto sa uban. Be our teacher today, Lord God, and be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ang Ginoo kanunay magbuhat lang gyud kung unsay matarong, kung unsay insakto, unsay angay. O gusto sa Ginoo pod ang mga tao magbuhat pod kung unsay just, kung unsay maayo, matarong. Mabitaw ngadto sa mga Israelites paghatag niya mga balaod, nag-ingon siya sa Leviticus 19:15, you shall not do no injustice. Dili ka magbuhat og pagkadili matarong sa paghukom. See? Tungod kay ang Dios matarong, ang iyang mga paghukom matarong, gusto pud siya ang mga tao maghukom nga matarong. Why dapigan? Dapat kung unsay matarong ngadto. See? You shall not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. Dili na mo dapigan, tungod kay dato, dapig ka, or tungod kay pobre, di ni mo dapigan, or dapigan pa nimo. No. No partiality. In righteousness, you shall judge your neighbor. Ang Dios nagdemand gyud og justice. Now, ang reason nganong ang Dios hate niya ng injustice tungod kay nagdeviate man na sa iyang kinaiya. It is His character, it is His nature nga just. God is absolutely just. Mo nang sa umaabot niya nga hukom nga walay katapusan, tanang paghukom sa Dios, even karon pa lang, just, matarong tanan niyang mga hukom o tanan niyang desisyon. O atong tanawon verse 11 sa atong text, kay morning key text sa atong section. For there is no partiality with God. Kung King James inyong version, for there is no respect of persons with God. Way gidapigan ang Dios. Walay gipalabi nga tao ang Dios. Giingon niya nga verse, ang Dios is righteously impartial. Matarong lang gyud nga walay gitapigan ang Dios. Wa siya magtan-aw sa tao sa gawas. Kung unsay gibuhat sa tao, kung unsay gipakita sa tao, dili na mo'y tan-awon sa Dios. Dili tan-awon sa Dios kung dato ba ka or pobre ka. Dili basihan sa Dios kung Hudiyo ba ka or Hintil ba ka. Sa paghimog, paghukom sa Dios, di niya basihan, member ba ka sa church, or dili educated ba ka, or dili laki ba ka, or babay. Now, last Sunday, he's looking at the works. Ang resulta, ang imong binuhatan, nganong tan-awon man, kay ang imong binuhatan mag-prove, tinuod ba ang imong faith?
Ang Diyos ang sentensya sa Diyos strictly on the basis of character, ug ang Diyos gyud way dapigan ug dili gyud mabribe ang Diyos. Dili ka makaingon sa Diyos, Ginoo naghatag man kog dako sa simbahan 1 million. Mo nang dawata gyud ko sa imong gingharian. He judges without respect of persons. Now that phrase, there is no partiality with God or no respect of person, is interesting. Respect of persons or dinha nga version partiality, basically one word sa Greek, but it's a combination of words, face o to receive. Mo na sa Greek niya, to receive your face. He doesn't receive your face. Mo na literal diha nga pagsabot. Ang Diyos dili mo receive sa imong face. But pasabot, He looks at the heart. Dili kung unsay outside appearance, dili kung unsay gipakita nimo. The same, mo na kinaya sa Diyos sa una pa, the same panahon ni Samuel, gingnan niya Samuel nga adua si David. Ayaw basihi ang iyang personal appearance. 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature. Samuel, magpili man ka og king, ngadto ni David, ayaw basihi ang iyang appearance, ayaw basihi unsa sa kadungganon, unsa iyang gitas-on, ayaw na basihi. Because I have refused him, Paul, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tanawon sa Diyos, ang kasing-kasing sa tao, motibo sa tao. So mo nang does not receive your face. Dili tanawon sa Diyos ang imong outward appearance. Not just the physical, kundi ang imong binuhatan nga gipakita. Tanawon sa Diyos ang imong kasing-kasing nganong nagbuhat ka ni ana. God does not judge on the basis of an outward appearance, but on the basis of the heart. God doesn't receive your face. O kana nga word, receive your face, respect of persons, later on nahimong word nga partiality. Mo nang sa atong nga version, sa New King James, there is no partiality with God. New King James, sa King James nga version, no respect of persons. So God is not partial. Why dapigan ng Dios? Dili sama sa tao usahay, maghuhukom kung unsay makita. But God cannot and God will not do that. Tanawa si Jesus, samtang dinhi pa siya nagministeryo sa kalibutan before siya namatay. See? Gidawat niya ang pobre, mga masakiton, lepers, mga blind, tungod kay sila ang nanginahanglan og sila ang ningduol sa Dios. Og ang Dios ning receive nila tungod kay ang Dios si Kristo wa man magtan-aw sa ilang outward appearance. Tungod kay kaning mga masakiton, kaning mga pobre ning duol man ni Kristo tungod kay nag-ila sila nga nay need. Jesus, we have a need. And we know you can supply our need. Ug mo nang gidawat sila ni Jesus. Because Jesus knows their heart. God is no respecter of persons. Whoever you are, sa Romans 2, He promises to judge. Og last Sunday, atong nakatunan nga usa sa basihan sa Dios iyang paghukom, basihan niya ang binuhatan sa tao. Iyang tan-awon ang binuhatan sa tao tungod kay ang binuhatan sa tao mag-determine kung kanang tawhana naabay eternal life or wa. Ang binuhatan mag-prove kung tinuod ba ang imong faith. Remember, ato na ning-ingon last Sunday, ang good works is not the cause of salvation.
Salvation is a gift, Ephesians, not of works. But good works are consequence sa salvation and good works. Kung luwas ka, di gyud nimo kapugngan makahimo og good works tungod kay sa Ephesians, ang sunod ni ana, see not of works lest any man should boast. That's verse 9. Verse 10, we are God's workmanship, we are Christ's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Good works is a consequence of salvation. Di gyud na nimo mapugngan tungod kay gamhanan ang Dios nganing puyo na nimo panahon sa kaluwasan at the moment of faith. Now our works then mo'y mahimong ingon ta objective or visible or obvious criteria diin ang Dios maghukom sa tao. Yes, na subjective criteria ug mao ng faith. Nya ang faith dili man makita, ang good works makita. Ang good works mo'y basihan, criteria, tinuod ba ang imong faith. Mo bitang si James nagingon, faith without works is dead. Dili na real faith kung wala kay good works. So, dili nato i-misunderstood nga ang good works cause requirements sa salvation. No, it's not. It's a consequence. It's a result of your salvation. So, ang subjective criteria mo ng faith, objective, visible, good works. Ang Diyos mubayad yun sa saktong reward base sa binuhatan sa atong kinabuhi. Atong nakita na katunan last time that God can judge every person on the basis of his deeds. So, unsang paagi? Tungod kay you can always judge an unbeliever because his deeds are evil. And you can always judge a believer because his deeds are righteous. It's that simple. The difference is that all of an unbeliever's deeds, in effect, are unrighteous. Ang tanang unbeliever, bisan pag kanang ilang good works, di gihapon na righteous atubangan sa Dios, tungod kay ang unbeliever, kung wala si Kristo apart from Christ, rescue, all good things that we have done are just filthy rags. Because they come from filthy hands or filthy life. Now, ang believer, bisan pa makahimo siya dili maayo, pero makahimo gihapon siya good works, tungod kay gilimpyuhan naman siya ni Kristo. Mo na'y kalahian. Ang believer, bisan pa magdili kanunoy good works ang iyang mahimo, pero makahimo gyud siya good works. Tungod kay gilimpyuhan naman siya. While ang unbeliever, bisan pag tibok niya kinabuhi maning kamot siya maayo, kung di gihapon siya mudangop ni Kristo, all of that filthy rags gihapon. Kay filthy pa man ang iyang life. Wa may naglimpyo niya. We cannot clean ourselves. Mabitaw nag-ula si Kristo sa iyang dugo para kita mahugasan sa tanan natong sala. So you see? So men will be judged on their deeds, mga binuhatan. Even if you do good without Christ, filthy rags. O dinhi sa chapter 2, sa Romans, atong masabtan, buotan ka man nga tao, relihiyoso ka man nga tao, bisan pag ning buhat ka good deeds, condemned gihapon ka. Condemned ang tanan. Sa chapter 2, di ta kalusot, bisan pagbuutan ta. Mobitang sa chapter 3, nagsugod siya, verse 21, mahimo lang tang matarong atubangan sa Dios na chapter 3, pinaagi ni Kristo. Romans 1, sugod sa verse 18, ang mga obvious ng evil, hukman. Romans 2, tanang mga buutan, hukman. Bisan pagbuutan ta kung way Kristo, hukman. Buot pasabot, Romans chapter 1 o chapter 2, tanang tao hukman sa Dios, tungod kay tanan nakasala. And the wages of sin is death.
aron makaingon ang Dios, why maka-excuse, why makahatag og excuse letter sa Dios. Mo nang grabe ang wisdom sa Dios, no, sa pagtabang ni Paul, mahanay ni Romans 1, why makalusot nga evil nga tao. Romans 2, sa imong tan-aw imong kaugalingon buotan ka, tan-awa makalusot ba kaani nga standard, wa. So mo na tanan, we're all in the same boat. None of us in the natural really seeks after God. We will all be judged. On the truth ug untruth, we are all sinners. Bisan pag-unsay maskara nga atong giwear. Kitang tanan guilty sa pag-abuse sa goodness sa Ginoo, sa grace sa Ginoo. Og why makaproduce kanato og good works nga makapasar sa standard sa Dios, pinaagi lang sa atong kaugalingon. Kay kung gikan lang sa atong kaugalingon, again, filthy rags tubangan sa Dios. Mao nang chapter 3 pa siya nag-ingon, na righteousness, and it's Christ righteousness, dili gikan sa tao. Now, atong hinumduman, kaning justification, kaning pagkamatarong, applies sa panahon nga ikaw musud sa kaluwasan, kung bagana. Nas putahan, dili panahon sa paghukom. We are saved by faith alone, but we will be judged by our works. You see? Kung tinuod ang imong pagtuo, kaluwasan, hukman gihapon tas Ginoo, pero dili na damnation, rewards ang judgment sa Ginoo. Kung ang Dios, sa panahon nga ang Dios naghatag o grace sa sinner, panahon sa iyang at the moment of faith, He has nothing but that we believe and we submit. Nothing more. But at the moment, sa panahon nga ikaw luwas na, ang believer karon ning sud ni anang responsibility of obedience. Kung ikaw unbeliever pa, o niya at the moment of faith, ang gi-require lang faith, believe. Karon nakasud na ka, nahimo na kang believer, ang gi-require karon sa Ginoo obedience. Mo na imong responsibility, obedience. O the mark of that believer becomes the obedient pattern of his life. Ang faith, dili bot pasabot, ato nang gidawat si Jesus, ug pwede na natong buhaton bisag unsa. No. True faith always results in holy living. Now, naaman tay lapses sometimes we fail, pero naagyoy ebidensya. Naagyoy ebidensya nga kita mangita gyud alang sa himayaan sa Dios. Mangita gyud nga mapasidunggan ang Dios. Ug mangita gyud ta ni anang immortality. Again, sama sa gingon ni James, faith without works is dead. Kung tinuod na ka nga believer, mo result yun na good works. Because we will be judged by our works. O kung ang kaluwasan truly occurs in your life, you will produce the works nga maoy evidence mag-attest nga legitimate ang imong faith. So God will judge by works. O kung moabot ang paghukom sa Ginoo, kung maghukom na ang Ginoo, impartial ang iyang paghukom. Wa siya'y paboran. Morning verse 11 to verse 12. It says, there is no respect of persons or there is no partiality with God. Walay palabihon ang Diyos. Kung ang Diyos maghukom na, wa yun siya'y paboran. Base lang sa tinuod ba ang imong pagtuo,
ug makita niya pinaagi sa atong binuhatan. O dili ta makaingon nga unfair ang Dios. Now, dili ibot pasabot nga same ra ang atong paghukom, same ang atong madawat, same ang rewards. Tungod kay there's no partiality with God. Naay lain-laing degree sa reward, the same as naay lain-laing degree nga kasakit ngadto sa impierno. Sa dihang matubang natan ni Kristo sa Bema Seat Radio Awards, some of our works will be gold, silver, precious stones, some be wood, hay, and stubble. Masunog ra lang dili mulungtad. Ang uban natong binuhatan, tingali gold, silver, or precious stones. Napoy nagkalain-laing crowns nga gi-promise ngadto sa believer nga faithful. There's scripture. Some of us will have some crowns, some of us will have all the crowns. And so we know na ay lain-laing degree nga ihatag sa Dios nga reward. Same with punishment. Lain-lain pud og degree. God is fair. Dili niya wa siya'y paboran nga tao o iyang i-hold responsible ang tao kung unsay iyang binuhatan. He doesn't favor certain people. Secondly, He deals fairly with everyone according to the light or the knowledge that they have, the knowledge of the Scriptures. Tana ta, pareha ba ang paghukom sa Ginoo? Again, no. Kay verse 12, see? For as many as have sinned without law will also perish without law. As many as have sinned in the law will be judged by the law. Kung kita walay balaod, hukman pud kita sama sa way balaod. Kung ang tao naay balaod, he will be judged as one nga naay balaod. God will be utterly and absolutely fair. Ug ang basic idea niini mo ng eternal judgment, the final eternal judgment. God will show His fairness and God will show His impartiality pinagi sa pagdeal sa mga tao according sa knowledge they possess about God. Kung wa sila'y law, then i-judge sila as those walay law. So may but-pasabot ni Ana. Kanang walay law, mo na nag-refer sa mga Gentiles. Law, nag-refer sa Mosaic law, the prophets, the scriptures. O usually mo na refer sa mga Gentiles. You see? Buot pasabot ang paghukom sa Dios sa eternal judgment dili the same degree as those na ay balaod. Dili the same degree kanang naay log nag-refer ana kasagaran sa Israel o sa mga tawo nga kauban sa Israel tungod kay sila na ay law na si Moses na ang scripture na sila'y prophets. While adto nga time sa Old Testament, mga pagans, walay prophets, walay scripture. So God will be fair. Not the same degree of punishment sa naay balaod, naay propita, o walay balaod, walay mga propita. Mo nang fair ang Dios maghukom. Two distinct people, nini nga verse, naay duha ka grupo, kailangan grupo sa tao, nini. Una, mo nang as many as have sinned without law. The Gentiles, they don't have the law. That's group one. The Mosaic law. The written scripture. Walay sila'y biblical writers, walay prophets. Walay written revelation from God. Mo na, the law of God. Dili ibot pasabot aning law nga right or wrong. Tungod kay bisan pag unbeliever ka, kahibaw ka unsay right or wrong. Bisag why Biblia, ang tao nasayod unsay right, unsay wrong, because God put it in the heart of man. Na ay law gipot ang Dios.
sa kasing-kasing sa tao. Bisan pagway Biblia, ang tao nakasala og makasala. Ang paghukom lang sa Dios dili sama sa tao nga nakasabot sa balaod sa Dios. See, morning group 1, the Gentiles. Even hangtod karon, naay mga tao nga wala pa kadungog sa ebanghelyo, wala pa kabasa sa Biblia. They will be judged without law. Ug hukman gihapon sila sa Ginoo. Dili lang the same degree sa tao nga nakaila ni Kristo unya ning reject, nakadungog sa grasya ni Kristo, sa gugma ni Kristo, unya wa gihapon mo salig ni ana. See, throughout history, mas daghan gyud ang tao nga wala kadungog. Just panahon sa Old Testament, pipila lang ka milyon ka tao nakadungog sa balaod ni Moses. Kay sila raman, sa ila raman ang balaod. Ang Mosaic law dili man applicable sa mga Gentiles. Gihatag raman to para sa mga Jews, para mahimo silang distinct people sa Dios. So mas daghan gyud ang walay balaod. And God is fair. Kung hukman tong walay balaod, not the same degree as those kasabot sa kabubuton sa Dios, nya nag-reject pa gyud. Mo ni ang point dinhi, God is fair. No respecter of persons, impartial. See? Verse 12. Those without law will also perish without law. Perish, that's word apolume. Basically means to destroy, to put to death. Kanang word nga perish diha. O gigamit na sa Matthew 10:28 ug Luke 4:34, eternal death. It does not mean annihilation. Tungod kay destroy man gud no ang translation. Dili na buot pasabot ni ana unconscious existence or into nothingness. Kanang perish nga buot pas kanang apolume, kanang perish din ha. Kanang word nga apolume, mao kanang meaning na ruined so that no longer can serve its intended purpose. Ma-destroy, ma-ruined so that it will no longer serve its intended purpose. It's not into nothingness, it's not unconscious existence, it's not annihilation, pero magguba ang imong life nga wa na use. See, ang tanang tao gi-create sa Dios for His glory. Gi-create sa Dios para maka-fellowship niya, para mo serve niya. Kung kana nga life apolume i-perish, mawa na nga purpose sa Dios. Kwao na nga intention, mo na ipag-destroy ni ana nga life. Himuon nga kanang life wala na purpose, wala na hinungdan, wala na use. Exist gihapon na nga life but no use. That is eternal death. Now, gigamit na noun form ni ana, itong dahay mga disciples niya, dahay si Jesus, dahay babae nga nag-anoint sa iyang feet og precious ointment. Unsay reaction sa uban? Nganong imo man ang giusikan ang precious ointment, dili man na para sa tiil. Perfume, di magyud ang tiil perfume ano. Ang ilang, nganong imong giusikan? See? Ang perfume, ang precious ointment, wala mawala. Same word gigamit diha, perish, noun form lang. Wala mawala ang perfume. Dili lang to niya intended purpose. Na-render useless. Tungod kay di man gyud to may purpose pag-design sa perfume. The same word, perish there. O best illustrating word nga perish sa Revelations. Revelation 17:8. Speaking of the doom of the beast, the Antichrist, the beast that you saw was and is not and will ascend out of the bottomless pit and go out to perdition. The word perdition, the same word apolume. Go out to perdition, same word.
Apolume, perish. The beast is going into perishing, going into apolume. 2 verses later, verse 11, magihapon, goes into perdition. Now, unsa may pagka-illustrate nining goes into perdition? Morning, Revelations 19:20. Asa padung ang beast to perdition. Asa man yung perdition? Verse 19, 20, chapter 19, verse 20. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worship the image. These two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Maoning to perdition, maoning perish, maoning pag-destroy sa life nga gihatag sa Ginoo. Cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Buhi. Ug magpabilin siyang buhi diha sa lake of fire. Ang life sa tao, dadon diha mahimong useless. We are created to serve God, to enjoy God, to glorify God. Now, kung mag-reject ka ni Kristo, that's God's mercy, mo-reject ka ni Ana, ang imong life dadon ni Anang lake of fire, no use, no work. You cannot glorify God there. No purpose. Maonay death o maonay eternal death. It's not nothingness. You will be consciously suffering there. You see? Kani sila buhian, naibuhian after 1,000 years. Buhi gihapon sila. Conscious suffering there in the lake of fire. That's how your life will become useless. That's eternal death. Ug ang Romans nagingon, you will perish without law. Nga nakasala without law will perish without law. The same that. Lain-lain lang og degree sa suffering, but the same hell. Different degree ang imong suffering. So God will condemn those wala kadungog sa Ebanghelyo, wala kadungog sa kamaturan, walay scripture. They will perish. Okay? Romans 12, perish without law. Why? Because they have sinned without law. Nakasala man gihapon sila, bisan pag way law. They sinned against God, and the wages of sin is death. Law or without law. With law or without law. The wages of sin is death. But again, dili lang parehag degree sa with law. Nya ning reject pag yun. It's not less than hell. Hell gihapon. Lahi lag degree. Ang kadtong with law nga ning reject sa Ginoo, more hell. Mas greater degree. Bisan pag wala sila balaod sa Dios, wa sila kadungog sa scripture, sa ebanghelyo kabasa, they sin against God. O atong hinumduman, chapter 1 pa lang sa Romans, ang tanang truth nga angay masabtan sa tao about God, iyan ang reveal, pinaagi sa creation. Kung pinaagi lang sa creation, makasabot ang tao na ay gamhan ng Creator. That truth alone will condemn sa tao, good or bad, with law or without law. See? They're guilty, so they're perishing. They're going to perdition. See, lain-laing degree. Luke 12:47, the same concept. Luke 12:47, and that servant who knew his master's will. See? Naay servant nakahibaw sa will kabubuton sa iyang master, and did not prepare himself or do according to his will, shall be beaten with what? Many stripes. See, lain-laing degree. Kasi naay servant, kasibaw sa kabubuton sa iyang master,
nya wa buhata kana, will be beaten with many stripes, greater degree of suffering. Verse 48, but he who did not know, wa kahibaw sa kabubuton siyang master, yet committed things deserving of stripes. Wa kahibaw sa kabubuton, nya nakasala, shall be beaten with what? Few stripes. See, the same concept sa Romans, sa final judgment, eternal judgment. Nakay balaod, imo pag yung gi-reject, kay bawa kas kabubuton sa Dios, wa na imo tumana, many stripes, greater hell. Wa ka kasabot sa kabubuton sa Dios, wa ka kabasa sa scripture, wa ka kadungog sa ebanghelyo, pero nakasala man ka sa Dios, few stripes, hell gihapon, dili lang same degree sa nakaila sa Dios, nakasabot sa Dios. Mga bitang, to whom much, from him much will, for everyone to whom much is given, from him much will be required. And to whom much has been committed, of him they will ask the more. Kana nga verse related sa judgment, dili sa offering. Sometimes ma-misuse. No? Sometimes ma-misuse sa offering. Pero mao na, kung gitagaan kag mas daghang kahibalo, kaalam, mahitungod sa kabubuton sa Dios, mas daghan imong punishment. Mo bitaw ang greater punishment ng Israel. O kung ikaw leader sa church, niya ikaw mo'y nag-lead ni anang wayward life, greater imong punishment. Mo bitaw si James nagingon, dili unta ka mo daghan man mo desire mag-teacher, mahimong magtutudlo. Tungod kay greater ang punishment. Mo nang kung pastor magpabadlong, greater ang punishment. Ang burden, dili pareha. So, that's it. Partial. Impartial ang Diyos. Wa siya'y paboran. Back to verse 12, group 2. As many as have sinned in the law will be judged by the law. See? Kung nakaila ka sa Diyos, nagtubo ka sa Christian community, Christian society, naka sa Christian family, Christian church, niya wag gihapon kay tinuod nga kadugtungan ni Kristo, greater punishment. Pilipinas nag-angkon nga Kristohanon nga nasod, kung dili tinuod pagtuo ni Kristo, greater punishment. Tungod kay ang Pilipinas napuno sa pag-ila ni Kristo, tanan. Celebrate ang Pasko, celebrate og Semana Santa. That's the proclamation of the truth about who Christ is. Nya kung ang taong magsalig gihapon sa ilang pagkarelihiyoso, dili ni Kristo, the person of Christ, greater punishment ang ma-receive. Mo ni din ang paghukom unya sa Dios sa katapusan, sa eternal punishment. Mabitang si Jesus nagingon sa Matthew 11, how much greater will be the punishment of Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. Tungod kay kadtong mga lugar, didto nagmilagro si Kristo. Nagpakita siya nga gamhanan siya, nga makahil siya. Ug mo nang niingon sa, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah. See that? Mas better pa ang nahitabo sa Sodom ug Gomorrah kaysa Corazon, Bethsaida, and Capernaum. Imagine that. Just imagine that. Tungod kay ang Sodom ug Gomorrah, wala man didto'y truth. Si Lot raman ang nakaila sa Ginoo. So kung grabe gani ang kahimtang punishment na hitabo sa Sodom ug Gomorrah, kaning Pilipinas nga napuno sa truth about Christ, dili ka compare ang suffering sa Sodom ug Gomorrah. Light rato ang Sodom ug Gomorrah compared on yas mga tao sa Pilipinas nga napuno mahitungod ni sa pagsangyaw mahitungod ni Kristo. Tungod kay greater ang perishing, mahitabo. They will be judged by the law. Tungod kay nining country existing man ang accessible kaayo o kanunay gi-proclaim ang truth about Christ ng Scripture.
So again, nag-refer kini sa final judgment. Everyone will be judged according with full knowledge of God's law. So to close, God is very fair. He's very fair. Ang hottest of hell reserved sa mga tao nga mas daghan nga nahibaw-an unya wa gihapon mosalig ni Kristo. Mao bitawng unsa na lang gyud ka malilisang kung i-neglect o i-reject pag yun nimo si Ginoong Kristo. Kung atong biyaan ng kamatuoran ug matalikod tas kamatuoran mahitungod ni Ginoong si Kristo, it's a fearful thing. Mas maayo pang tao nga wa gyud kadungog sa ebanghelyo ug wa gyud kabasa. Kay ang iyang suffering dili sama sa tao nga nakadungog sa ebanghelyo nya nagdumili pa gyud. Mo nang igsoon kung wala pa nimo dawata si Kristo. Kung dili pahingpit ang imong pagsalig kaniya, karon na ang panahon samtang buhi pa ka. Saligi lamang siya alang sa imong kaluwasan ug kapasayloan sa sala. Ayaw saligi ang simbahan, ang imong maayong binuhatan, ang imong paningkamot tungod kay dili na mo'y makaluwas. Dawata si Kristo, siya ra ang makaluwas. O ang imong paabuton nga paghukom, dili na perishing, kundi rewards. Kay lain-lain man pug degree ang rewards, depende sa imong binuhatan. Let us pray. Father, we thank you so much for this, your beautiful message. You are fair and you are impartial. Huwag yung kay dapigan, Ginoo. Dili, base sa kadungganon namo diri sa kalibutan, kundi Ginoo, kung sa'y tinuod sa among kasing-kasing. So Lord, help us, Father, ingon nga imong mga katawhan, ma-obey sa imong kabubuton, O Diyos, to do good works, especially in proclaiming the truth. Or makareceive kami mahimong faithful servant, or makareceive kami daghang rewards gikan kanimo. And help our loved ones nga wala pay kadugtungan, help us to share them the truth and help them, Father, to have the humility of the heart to accept you and to ila kanimo nga ikaw lang ang makaluwas, Ginoo. Tabang kining iglesia nga padayon gid no magtudlo sa kamatuoran. Ug pinakyon ta ining iglesia daghay makaamgo sa kamatuoran ug kinabuhi nga madasig mga lagad kanimo. In Jesus' name we pray. Amen.